3 araw siyang nakabaligtad na nakatali sa puno ng mangga sa ilalim ng 40 degree na init ng araw. Walang tubig, walang pagkain, dahil lamang sa pagtanggi niyang ilipat ang pamagat ng kanyang 50 million condominium sa pamilya ng kanyang asawa. Ang nag-utos ay ang kanyang biyenan, ang nagmamasid ay ang kanyang asawa, at ang pinakamalupit sa lahat, livestream pa ito, para ipahiya siya sa harap ng isang grupo ng mga mayayamang ginang. Ngunit walang nakakaalam na ang babaeng pinahirapan ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang kayang sirain ang buong pamilya sa loob lamang ng ilang araw, mula sa kayamanan, reputasyon, hanggang sa kalayaan. Hindi ito isang simpleng kwento ng paghihiganti. Ito ay ang paglalakbay ng isang babae na itinulak sa bingit. Bumalik upang kunin ang kontrol ng kanyang buhay, at ang halaga ay babayaran ng lahat ng 100 beses. Ang init ng Hunyo sa Maynila ay may sariling uri ng kalupitan. Hindi lamang ito mainit, kundi parang may libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa balat na nagiging dahilan upang maramdaman ng isang tao ang uhaw, pagod, at pagnanais na isuko ang lahat. Nakatali si Lara sa puno ng mangga sa likod ng malaking bahay sa baybayin ng Laguna Lake. Ang magaspang na lubid ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang mga pulso, nag-iwan ng pula at lila na mga marka. May mga bahagi na dumudugo na. Hindi siya nakatayo at hindi rin makaupo. Kailangan niyang tumayo sa kanyang mga daliri ng paa upang mabawasan ang bigat na humihila sa kanyang mga braso. Sa bawat pagkakataon na nanginginig ang kanyang mga tuhod sa sobrang pagod, ang kanyang buong katawan ay humihila pa itaas. Masakit hanggang sa dumilim ang kanyang paningin. Ito ang 3 araw. Sa araw, itinatali nila siya sa puno ng mangga upang magising. Sa gabi, inaalis nila ang lubid at itinatapon siya sa maliit na bodega sa dulo ng hardin, na puno ng mga lumang karton, amoy amag at dumi ng ipis. Isang mangkok ng kanin na lumamig ay itinapon sa sulok ng dingding. Isang maliit na bote ng tubig ang ibinigay bilang awa, ngunit hindi palagi. Sinabi ni Aling Nena na ang matigas ang ulo ay kailangang magutom para matuto. Hindi na umiiyak si Lara. Naubos na ang kanyang luha mula pa noong unang gabi. Hindi kalayuan sa kanya si Aling Nena. Nakaupo si Aling Nena sa ilalim ng malaking payong, nakasandal sa ratan na upuan, hawak ang kanyang telepono. Sa salamin na mesa sa harap niya ay may plato ng pulang pakwan, isang mangkok ng malamig na ginataang bilo-bilo, at isang gumaganang electric fan. Suot niya ang isang dark violet na silk dress, may jade necklace, at gintong singsing. Habang ngumunguya ng pakwan, nagsasalita siya sa screen ng telepono. Kita ninyo, mga sista, tingnan ninyo ng maigi. Ngayon ang mga manugang, napakalala. Isang salita lang ang sabihin ng pamilya ng asawa, sasagutin ng 10. Kung hindi ko siya didisiplinahin, aakyat siya sa ulo ng buong angkan ko. Sa screen ng telepono, mabilis na lumabas ang mga komento sa pribadong grupo ng kanyang mga kaibigan na madalas magtipon para sa tsaa, magpakitang gilas ng kanilang mga bag, anak, at bahay. Sadyang itinutok ni Aling Nena ang kamera mula sa maputlang mukha ni Lara, pababa sa kanyang nanginginig na mga paa. Ang boses ay lalong tumataas. Akala mo inosente, ulila, awa ng pamilya ko na pinapapasok namin. Sino ba namang mag-aakala na sa loob? Puro plano. May kaunting problema lang ang pamilya. Ipapasa sa hipag ang kondo. Nagalit pa siya. Akala mo magnanakaw ang pamilya ko sa kanya. Bahagyang nagtaas ng ulo si Lara. Ang hangin mula sa malayo na lawa ay umiihip, ngunit hindi sapat upang palamigin ang init. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang sentido, nahahalo sa alikabok at tuyong luha na nagpapahid sa kanyang pisngi. Ang condominium ay kanyang personal na ari-arian bago ang kasal. Isang high-end na unit sa Taguig na nakapangalan sa kanya bago pa ang araw ng kasal. Nang magpakasal siya kay Rico, hindi niya kailanman ginamit ito upang magyabang, at hindi rin niya binanggit ang tunay na halaga nito sa pamilya ng kanyang asawa. Sinabi lamang niya na ito ay isang maliit na kondo na naipon niya at masuwerteng nabili niya dati. Ngunit ang kasakiman ng tao ay napakakaiba. Kapag nakita nila ang isang bagay na hindi sa kanila, kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na may karapatan silang kunin ito. Inilapag ni Aling Nena ang pakwan sa plato, lumingon at sinigawan si Lara. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, pipirmahan mo ba ang papel para ilipat ang pangalan ng kondo kay Rika? Hindi agad sumagot si Lara. Ang kanyang lalamunan ay tuyo na sa bawat paglunok ng laway.
masakit na parang lumulunok ng buhangin. Nagkunot ang noo ni Aling Nena. Bingi ka ba? O gusto mong itali pa kita ng isa pang araw? Tiningnan ni Lara si Aling Nena. Ang boses ay nananaghoy. Iyan ay personal kong ari-arian. Tumawa si Aling Nena. Personal na ari-arian? Naging manugang ka na sa pamilya na ito. Ano pa ang personal? Ang asawa mo ay anak ko. Ang iyo ay sa pamilya na ito. Bakit mo pahawak? Ang hipag mo ay buntis. At iniiwan ng lalaking iyon. Kailangan niya ng disenteng tirahan. Hindi ka ba naawa bilang ate? Pinikit ni Lara ang kanyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, marami siyang naawaan. Naalala niya ang unang araw na pumasok siya sa bahay na ito. Nang umagang iyon, gumising siya ng alas 5, pumunta sa palengke upang bumili ng isda at gulay at nagluto ng isang kumpletong hapunan para sa pamilya ng asawa. Kinakabahan siya nang husto na nahiwa ang kanyang daliri habang naghihiwa ng sibuyas. Nang ilagay niya ang mangkok ng sinigang sa mesa, umasa pa siyang titikman ito ni Aling Nena at sasabihin ng isang magandang salita. Ngunit tiningnan lamang siya nito ng mapanlait at tumawa. Sa tingin sa hapunan, halata na hindi kulang sa pagkain ng pamilya na ito, kulang lang sa marunong magluto ng maayos. Ang buong mesa ay tahimik. Nakaupo si Rico sa tabi niya. Hindi siya pinagtanggol. Hindi rin siya tiningnan. Nakayuko lamang siya at kumain, na parang walang kinalaman sa kanya ang sinabi. Nang gabing iyon, nakaupo si Lara sa kanyang silid. Tinitingnan ang kanyang naputol na daliri na masakit pa rin. Pumasok si Rico at niyakap siya mula sa likod. Malumanay na nagsabi, "Huwag mong dibdibin. Mainitin lang ang ulo ni Mama. Babawi ako sa iyo balang araw." Naniwala siya. Naniwala siya ng walang muwang. Naniwala siya sa lalaking minsang sumugod sa ulan upang sunduin siya ng gabing-gabi, na siyang umuwi mula sa kanyang part-time job. Naniwala siya sa lalaking minsang nagsabi sa kanya sa tabi ng lawa, "Hindi ko kailangan kung mayaman ka o mahirap, kailangan ko lang ikaw, si Lara." Ngunit noon, tumawa lamang siya. Itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gusto niyang subukang mahalin tulad ng isang ordinaryong tao. Hindi isang dalaga ng isang malaking korporasyon, hindi isang tagapagmana na nilalapitan ng mga lalaki dahil sa interes, kundi si Lara lamang. Isang babae na walang mga magulang sa tabi niya, na sa mata ng mundo ay gusto ng isang tahanan. Ngunit ang tahanan na iyon ay nauwi sa kanyang kulungan. Ang tunog ng pagbubukas ng gate ay umalingaw-ngaw. Pumasok si Rico sa bakuran, nakasuot ng puting polo at itim na pantalon, maayos ang buhok. Kung titingnan lamang mula sa malayo, walang sino man ang mag-iisip na ang magalang na lalaking iyon ay kayang hayaan ang kanyang asawa na nakatali sa puno sa loob ng 3 araw. Huminto siya nang makita si Lara, bahagyang nag-alinlangan ang kanyang tingin, ngunit mabilis itong nawala. Inilapag ni Rico ang kanyang briefcase sa mesa at lumingon kay Mama. "Ma, tama na. Kung maririnig ng mga kapitbahay, magkakaproblema." Tinaasan siya ng kilay ni Aling Nena. "Natatakot ka ba sa mga kapitbahay? Kung natatakot ka, sabihin mo sa asawa mo na pumirma. Pirma lang niya. Tapos na. Hindi ako bakante para magbantay sa kanyang matigas ang ulo na mukha." Lumapit si Rico kay Lara. Tiningnan niya ang pulso nito. Tiningnan ang kanyang tuyong labi. At bumuntong hininga na parang siya ang nagdurusa. "Lara, wag mong palalain ang lahat." Tiningnan siya ni Lara. Sa kanyang pagod na mga mata, wala nang pagmamakaawa, kundi isang malamig na kawalan. Kinuha ni Rico mula sa kanyang briefcase ang isang handa na set ng mga papeles. Kinuha niya ang ballpen at inilagay sa kamay ni Lara. Ngunit dahil nakatali ang kanyang kamay, nahulog ang ballpen sa lupa. Yumuko siya upang pulutin. Ang boses ay mas malalim. "Ayaw kitang pilitin, ngunit kailangan mong intindihin, ito ay pamilya. Si Rika ay kapatid ko, at nahihirapan siya. Ang kondo na iyon, nakatenga lang. Kung ilipat mo ang pangalan sa kanya, ano ang mawawala sa iyo?" Mahina siyang tumawa. Ang tawa ay tuyo, masakit at mapait. "Walang mawawala?" Iniwas ni Rico ang kanyang tingin. "Mananatili pa rin ako sa tabi mo. Hindi ka na rin pahihirapan ni Mama. Minsan mong sinabi na hindi mo kailangan ng pera ko." Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Rico. Tiningnan siya ni Lara. Ang bawat salita ay bumagsak ng dahan-dahan. "Minsan mong sinabi na kailangan mo lang ako, si Lara. Minsan mong sinabi na poprotektahan mo ako. Minsan mong sinabi na mahirap lang ang pamilya ninyo sa pagmamahal. Ngunit sa totoo lang, naaalala mo pa ba ang lahat ng iyon?" Ilang segundo siyang tahimik si Rico.
Pagkatapos ay sumagot, ang boses ay naging malamig. Iba ang sitwasyon noon. 3 salita lamang, ngunit sapat upang sirain ang isang bagay sa loob ni Lara. Hindi sirain tulad ng isang baso na nahulog sa sahig na may tunog ng kalansing, kundi sirain ng tahimik, tulad ng huling sinulid na naputol sa dilim. Tumayo si Aling Nena at sinabi, "Bakit pa kailangan ng maraming salita sa kanya? Pilitin mo na lang ang kamay niya na pirmahan. Kung hindi, selyuhan ng thumb mark. Ang mga matitigas ang ulo ay kailangang disiplinahin ng malakas." Tiningnan ni Rico si Mama, pagkatapos ay si Lara. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Lara ang pagkakalkula sa mga mata ni Rico. Hindi na siya ang asawang minsang niyakap siya sa ulan. Siya ang taong nagtataya sa pagitan ng kanyang huling kurot ng pagkakasala at ng 50 milyong kondominium. Si Lara at ang kasakiman ang nanalo. Hinawakan ni Rico ang daliri ni Lara. At ang kasakiman, malakas siyang pumiglas, kahit na ang pulso niya ay masakit na sa sobrang pamumutla ng kanyang mukha. "Wag mo akong hawakan," ngumisi si Rico. "Lara, wag mo akong pilitin. Kayo ang pumipilit." Lumapit si Aling Nena, itinaas ang kanyang kamay, at malakas na sinampal si Lara. Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Lumihis ang mukha ni Lara. Dumugo ang sulok ng kanyang labi. "Puta ka, akala mo kung sino ka? Kung wala si Rico ng pamilya ko, ulila ka lang, walang matutuluyan. Binigyan ka ng pamilya ko ng posisyon, binigyan ka ng pagkain at tirahan, at nangahas ka pa ring agawin ang ari-arian ko." Dahan-dahang binalik ni Lara ang kanyang mukha. Pula ang kanyang pisngi, ngunit ang kanyang tingin ay kalmado na parang kakaiba. Posisyon? Tiningnan niya ang malaking bahay. Tiningnan ang kanyang biyenan na nanginginig sa galit. Tiningnan ang kanyang asawa na minsang naging pinakamahangangang desisyon sa kanyang buhay. "Sa loob ng 3 taon, ako ang nagbayad ng grocery. Ako ang nagbayad ng repair ng bahay. Ang mga kontrata na nakatulong sa kumpanya mo na malampasan ang kahirapan ay sa akin din. Lihim akong nag-ayos ng mga bagay-bagay sa likod. Ngunit iniisip pa rin ninyo na nakatira ako sa iyo." "Lara," nagbago ang mukha ni Rico. "Ano ang pinagsasabi mo?" Hindi sumagot si Lara. Nagtawa si Aling Nena. "Mayroon ka pang inimbento. Kung matutulungan mo ang kumpanya ni Rico, edi ako na ang presidente ng bansa." Yumuko si Lara, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil ayaw na niyang magpaliwanag. May mga tao na hindi karapat-dapat malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng salita. Karapat-dapat lamang silang tamaan ng katotohanan sa mukha. Biglang umalingaw-ngaw ang telepono sa mesa. Isang hindi pamilyar na tawag ang lumabas sa screen. Tinaasan ng kilay si Aling Nena. "Sino ang tumatawag sa iyo sa oras na ito?" Tiningnan ni Lara ang numero. Kahit hindi nakasave, nakilala pa rin niya. Ito ang personal na numero ng kanyang ama, si Mr. Lim. Ang taong sadyang iniiwasan niya sa loob ng 3 taon dahil gusto niyang piliin ang kanyang sariling buhay. Ang taong minsang tutol sa kasal na ito hanggang sa huli. Ngunit sa huli ay pinayagan siyang umalis dahil sa isang salita, "Gusto kong managot sa sarili ko." Kinuha ni Aling Nena ang telepono at tiningnan si Lara ng may panlilibak. "Iyan, sigurado akong mga mahihirap na kaibigan na humihiram ng pera, di ba?" Nagkandautal si Lara. "Huwag mong sagutin." Ngunit mas lalo siyang nagsalita, mas lalong sinadya ni Aling Nena na sagutin, at isinara pa ang speakerphone. Isang malalim at makapangyarihang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. "Nasaan si Lara? Ano ang ginagawa ninyo sa bata?" Nagulat si Aling Nena sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay tumawa. "Bata? Sino ka ba para tawagin siyang bata?" Sa kabilang linya, isang sandaling katahimikan. "Ako ang ama ni Lara." Mas malakas na tumawa si Aling Nena, iniharap ang telepono sa grupo na nanonood ng livestream. "Kita ninyo, mga sista? Ang ulila ko. Ngayon umupa pa ng peking ama para manakot." "Ha!" Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay lumalim. "Palayain mo agad ang anak ko. Tigilan mo ang pag-arte. 3 taon na siya sa bahay ko. Hindi ko nga alam na may mga magulang siya. Kung gusto mong mandaya ng pera, pumili ka ng ibang bahay." Matapos sabihin iyon, pinatay ni Aling Nena ang telepono. Parang hindi pa siya nasisiyahan. Kinuha niya ang telepono ni Lara at itinapon ito sa plangganang tubig sa tabi niya, para hindi ka na makatawag ng tao para magpakitang gilas. Tiningnan ni Lara ang telepono na lumubog sa tubig. Nawala ang screen. Walang nakakita sa bahagyang pagngiti ng kanyang labi.
Akala ni Aling Nena na pinutol niya ang huling paraan ng pagtakas ni Lara. Akala ni Rico na siya ay nasa dulo na ng kanyang tali. Ngunit hindi nila alam na ang tawag na iyon ay hindi isang panawagan para sa tulong, kundi isang huling babala para sa buong pamilya na ito. Pinikit ni Lara ang kanyang mga mata, ang sakit sa kanyang pulso, ang hapdi sa kanyang pisngi, ang matinding uhaw sa kanyang lalamunan, lahat ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagod na balat, may isang bagay sa kanya na nagigising. Hindi na ang matiyagang asawa. Hindi na ang manugang na nagsisikap na makakuha ng pabor sa biyenan. Hindi na ang walang muwang na babae na naniniwala na ang pag-ibig ay kayang paamuhin ang kasakiman. Narinig niya pa rin si Aling Nena na nagmumura. Narinig niya si Rico na nagmamadaling sinabihan siyang pumirma. Narinig niya ang matinding ingay ng kuliglig sa puno ng mangga. At sa dilim sa likod ng kanyang nakapikit na mga mata, mahina siyang bumulong. Napakahina na siya lamang ang nakarinig. Akala ninyo, wala na akong matatakbuhan? Sa likod ng villa, mainit pa rin ang sikat ng araw. Matapos itapon ang telepono ni Lara sa plangganang tubig, bumalik si Aling Nena sa upuan, huminga ng malalim na parang kakatapos lang niyang linisin ang isang basura. Tapos na, hindi na siya makakapag-arte. Kinuha niya ang isang piraso ng pakwan at kinagat ng malaki. Dahan-dahan itong nginunguya na parang nagtatamasa ng kanyang tagumpay. Ang mga komento sa pribadong grupo ay patuloy pa ring lumalabas. Ganyan dapat turuan ng manugang sis. Dapat maging matigas para matakot siya. Malakas na tumawa si Aling Nena. Sinulyapan si Lara na nakabitin sa puno ng mangga. Tingnan ninyo siya. 3 araw na, pero matigas pa rin ang mukha niya. Talagang mahirap na walang pinagmulan. Mas malaki pa ang tapang kaysa sa langit. Hindi sumagot si Lara. Nakapikit pa rin siya na parang wala nang naririnig sa paligid. Ngunit sa kanyang isip, malinaw pa ring umalingaw-ngaw ang boses kanina. Palayain mo agad ang anak ko. Ang boses ng kanyang ama. Hindi mapagkamalan. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi sakit, kundi isang bagay na halos kalmado na nakakatakot. Alam niya na matatapos na ang lahat, hindi sa paraan na iniisip ni Aling Nena. Ang 4 na bakal na gate sa harap ng bahay ay biglang nagbukas. Hindi ang pamilyar na tunog ng pag-ingit sa tuwing may lumalabas o pumapasok, kundi isang desididong, malakas, at mabilis na tunog ng kalansing. Nagulat si Aling Nena. Ha? Sino ang dumarating sa oras na ito? Lumingon si Rico sa harap ng bahay. Bahagyang hindi komportable ang kanyang tingin. Siguro galing sa partner. Palabasin mo muna ako para tingnan. 2 hakbang pa lang ang nagagawa niya nang umalingaw-ngaw ang tunog ng sasakyan. Hindi isa, kundi marami. Ang malalim at pare-parehong tunog ng makina ay hindi maingay, ngunit nagpabigat sa hangin. Isang mahabang itim na sasakyan ang pumasok sa bakuran, sinundan ng 2 dark-colored na SUV. Nagkunot ang noo ni Aling Nena. Wala tayong bisita na ganito. Bago pa makapag-react, bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na vest ay bumaba. Hindi sila nagsalita. Hindi sila tumingin sa paligid. Mabilis silang gumalaw, desidido, at kumalat sa bakuran na parang inayos na. Nagbago ang kapaligiran sa loob ng ilang segundo. Mula sa isang pamilyar na bakuran kung saan si Aling Nena ay kumakain ng pakwan at nagmumura sa kanyang manugang araw-araw, ito ay naging isang tense at nakakasakal na lugar. Nanatili si Rico. Sino kayo? Walang sumagot sa kanya. Isang lalaki sa kanila ang dumiretso patungo sa puno ng mangga kung saan nakatali si Lara. Huminto siya ilang hakbang mula rito. Inikot ang kanyang tingin sa dumudugong pulso, nanginginig na mga paa, pagkatapos ay lumingon sa sasakyan. Bumukas ang huling pinto ng sasakyan. Isang lalaki na nasa edad 60 ang bumaba. Nakasuot siya ng light gray na vest. Mayroon ng puting buhok, ngunit ang kanyang paglakad ay tuwid at matatag. Hindi na kailangan ng isang salita. Sa kanyang paglitaw pa lamang, ang buong kapaligiran ay parang pinilit na bumaba. Tumayo si Aling Nena. Hoy! Sino kayo? Ito ay pribadong bahay. Hindi basta-basta pinapasok. Hindi siya tiningnan ng lalaki. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lara. Isang tingin lamang ang sapat upang mahigpit na hawakan ng kanyang kamay ang tungkod na hawak niya. Idinilat ni Lara ang kanyang mga mata. Ang matinding sikat ng araw ay nagpakipot ng kanyang mga mata, ngunit nakilala niya agad ang lalaki. Ang kanyang ama, si Mr. Lim.
Ang taong iniiwasan niya sa loob ng 3 taon dahil naisip niya na kailangan niyang ipakita sa kanya na kaya niyang mabuhay ng maayos ng walang pamilya. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa harap niya sa pinakamasaklap na sitwasyon. Bahagyang idinilat ni Lara ang kanyang bibig. Tatay, isang tawag lamang, ngunit ang kanyang boses ay nananaghoy hanggang sa halos hindi na ito lumabas. Mas mabilis na lumapit si Mr. Lim. Bawat hakbang niya ay parang nagpapabigat sa sahig. Lumapit siya sa harap ni Lara, huminto, tiningnan ang kanyang nakatali na pulso. Pagkatapos ay tiningnan ang kanyang maputlang mukha, pula ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa galit. Isang galit na pinigilan hanggang sa nanginginig ang kanyang kamay. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang gawin iyan sa anak ko? Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay bumaba ng malamig at mabigat. Tumawa si Aling Nena. Ano na naman ang drama mo? Ang anak mo ay manugang sa pamilya ko. Sino ka ba para makialam sa aming pamilya? Lumingon si Mr. Lim at tiningnan siya ng direkta. Ang tingin na iyon ay nagpatahimik kay Aling Nena sa loob ng 1 segundo. 1 segundo lamang, ngunit nagkandautal pa rin siya. Sinasabi ko sa iyo, ito ay pamilya. Ang manugang ko ay hindi marunong. Dinidisiplina ko siya. Huwag kang makialam. Hindi siya sinagot ni Mr. Lim. Lumingon siya sa taong nakatayo sa tabi niya. Putulin ang lubid. Tumango ang lalaking nakasuot ng vest. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at lumapit. Sa isang hiwa lamang, naputol ang lubid. Bumagsak ang katawan ni Lara. Ngunit bago pa siya makalapag, inalalayan siya ng lalaki. Halos wala ng lakas si Lara. Ang kanyang buong katawan ay malambot. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ng kakaibang lalaki. Ang amoy ng pawis, alikabok, at init ng araw ay nakakapit sa kanyang katawan. Mas lumapit si Mr. Lim. Inabot ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang bata. Maingat niyang inalalayan si Lara na parang may hawak siyang isang bagay na madaling mabasag. Ayos ka lang ba? Bahagyang umiling si Lara. Ayos lang po ako. Ngunit nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa huli ay hindi na niya kayang magpanggap na malakas. Si Rico, na nakatayo sa likod, ay nanigas. Tiningnan niya ang eksena. Tiningnan kung paano nakatayo ng tahimik ang mga lalaki. Tiningnan kung paano niyakap ng lalaking iyon si Lara na parang natural lang. Tatay. Isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa kanyang likod. Tatay. Ulit niya ang salitang iyon sa kanyang isip. Hindi iyan posible. Ulila si Lara. 3 taon. 3 taon silang magkasama. Hindi niya kailanman nakita siyang bumanggit ng pamilya. Wala ring dumating para bisitahin siya. Walang anumang tanda na mayroon siyang ganoong klaseng suporta. Kung gayon, sino ang taong ito? Hindi pa rin naiintindihan ni Aling Nena ang sitwasyon. Lumapit siya at itinuro si Mr. Lim. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ba naiintindihan? Palayain mo ang manugang ko. Hindi pa siya nakakapirma ng papel, kaya miyembro pa rin siya ng pamilya ko. Saan mo siya dadalhin? Lumingon si Mr. Lim. Ang tingin niya ngayon ay hindi na napigilan. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilya mo. Tumawa si Aling Nena. Akala mo kung sino ka para sabihin iyan? Rico! Nilunok ni Rico ang kanyang laway. Tama na mama, ngunit huli na. Tiningnan ni Mr. Lim si Aling Nena. Ang boses ay lumalim. Ano ang sinabi mo sa anak ko? Nagkandautal si Aling Nena sa loob ng 1 segundo. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay nagpatigas pa rin sa kanyang boses. Sinabi ko na siya ay ulila. Walang ama, walang ina. Awa ng pamilya namin kaya namin siya pinapasok. Natahimik ang lahat. Walang nangahas na huminga ng malakas. Matagal na tiningnan ni Mr. Lim si Aling Nena. Pagkatapos ay nagsalita ng malinaw ang bawat salita. Nagkakamali ka. Lumingon siya kay Lara. Kaya mo bang tumayo? Bahagyang tumango si Lara. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid. Kahit na nanginginig pa rin ang kanyang mga paa. Inalalayan siya ni Mr. Lim. Ikaw ang asawa niya, di ba? Hindi agad sumagot si Rico. Kumalat ang pawis sa kanyang noo, kahit na nakatayo siya sa lilim. Opo. Alam mo ba kung sino siya? Tahimik si Rico. Hindi siya nangahas na sabihing hindi, at hindi rin siya makasabi ng oo. Opo. Tiningnan siya ni Mr. Lim ng 1 pang segundo, pagkatapos ay tumalikod. Hindi mo na kailangang sagutin. Nagbigay siya ng senyas. Iakyat ang bata sa sasakyan. 2 lalaki ang lumapit at maingat na inalalayan si Lara. Dumaan siya kay Rico. Sa sandaling iyon,
Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang galit, wala nang sakit, kundi isang malamig na distansya na siguro ay hindi na kailanman mapupunan sa buong buhay na ito. Walang sinabi si Lara. Dumaan lang siya sa kanya na parang walang 3 taon na pinagsamahan, na parang ang lahat ay isang maling panaginip lamang. Nakatayo si Rico, nakabitin ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig. Nang ilagay si Lara sa sasakyan, nagsara ang pinto. Lahat ay parang naputol. Umakyat si Mr. Lim sa sasakyan. Umalis ang mga sasakyan, hindi maingay, hindi nagmamadali, ngunit sapat upang dalhin ang lahat ng natitira sa bahay na ito. Natahimik muli ang bakuran, nakatayo si Aling Nena. Hindi pa rin naiintindihan kung ano ang nangyari. Rico, ano iyon? Sino sila? Hindi sumagot si Rico. Patuloy pa rin siyang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Isang pakiramdam ng takot, lamig, at pagkalito ang kumalat sa kanyang puso. 3 taon. 3 taon siyang kasama ni Lara. Akala niya naiintindihan niya ito, ngunit ngayon ay nalaman niya na wala siyang alam. Umurong si Rico ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay nananaghoy, halos bumulong. Sino ka ba talaga? Ang VIP room ng ospital ay tahimik na tahimik, sapat na marinig ang regular na patak ng IV. Nakahiga si Lara sa kama. Ang malambot na dilaw na ilaw ay tumatakip sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang pulso ay maingat na binalutan. Ang puting gasa ay nakabalot, tinatago ang pula at lila na mga marka. Ang amoy ng disinfectant ay kumakalat, malinis, salungat sa init, dumi, at kahihiyan na pinagdaanan niya sa ilalim ng puno ng mangga. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti ang kisame. Malamig ang aircon. Wala nang kuliglig. Wala nang pagmumura. Wala nang nakakapaso na sikat ng araw. Ngunit sa kanyang isip, lahat ay naroon pa rin. Iba ang sitwasyon noon. Ang boses ni Rico ay malinaw pa ring umalingaw-ngaw na parang kakatapos lang niyang magsalita, ilang minuto na ang nakalipas. Pinikit ni Lara ang kanyang mga mata, hindi na umiiyak. Wala nang dahilan para umiyak. Bahagyang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Mr. Lim. Iba na ang kanyang suot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng galit na hindi pa nawawala. Gising ka na. Bahagyang tumango si Lara. Hinila niya ang upuan at umupo sa tabi ng kama. Tiningnan ang kanyang anak ng matagal. Sabi ng doktor, na-dehydrate ka, napagod, at may ilang minor na sugat sa balat. Ngunit kailangan pa ring obserbahan. Walang sinabi si Lara. Mahinang hinigpitan ni Mr. Lim ang kanyang kamay. Ako na ang bahala rito. Isang pangungusap lang. Ngunit sapat para maintindihan kung ano ang kaya niyang gawin. Lumingon si Lara at tiningnan siya. Tay, huminto siya. Gusto kong ako mismo ang gumawa. Nagkunot ang noo ni Mr. Lim. Gusto mong ikaw ang gumawa? Opo. Tiningnan ni Lara ang kisame. Ngunit ayaw kong agad silang bumagsak. Tahimik siya. Nagpatuloy si Lara. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako doon na parang walang kwenta. Kinuha nila ang lahat mula sa akin. Mula sa pera, sa paggawa, hanggang sa pagmamataas. Huminto siya. Gusto kong maramdaman nila ang bawat bagay na mawawala sa kanila. Tiningnan ni Mr. Lim ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng batang babae na minsang nakipagtalo sa kanya para pakasalan ang isang ordinaryong lalaki. Iyon ay ang mga mata ng isang taong nagising. Mahina siyang bumuntong hininga. Sigurado ka ba? Tumango si Lara. Sigurado po ako. Tumango si Mr. Lim. Sige, hindi ako makikialam. Ngunit kung may mangyari, sabihin mo lang. Hindi sumagot si Lara. Alam niya na sa isang salita lang ng kanyang ama, matatapos ang lahat sa isang gabi. Ngunit napakadali at napakagaan niyon. Inabot niya ang bagong telepono na nakalagay sa mesa. Inihanda na ito ng kanyang assistant. Nagbukas ang screen. Idinilat ni Lara ang contacts. Ang unang tawag. Ate May, ikaw ba iyan? Si Lara ito. Sa kabilang linya, nag-alinlangan. Opo, Ma'am Lara. Mag-resign ka na. Sa kabilang linya, tahimik ng ilang segundo. Opo. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mag-resign ka na sa bahay na iyon. Naipadala ko na sa iyo ang 3 buwan na sahod, kasama ang isang karagdagang halaga, bilang bayad sa tulong mo sa akin dati. Opo? Nanginginig ang boses ni Ate May. Ma'am, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po iyan matatanggap. Mahina ngunit desidido si Lara.
Tanggapin mo na lang. At mula ngayon, hindi mo na kailangang bumalik doon. Sa kabilang linya, nagkandautal. Ma'am Lara, noon po, hindi po ako nangahas na bigyan kayo ng mas maraming tubig. Bahagyang pinikit ni Lara ang kanyang mga mata. Lumitaw ang imahe. Ang ikalawang gabi, nakakulong siya sa bodega. Bahagyang nakabukas ang pinto. Inilabas ni Ate May ang isang bote ng tubig. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Inumin mo! Huwag mong ipaalam sa kanila. Mahina niyang hinigpitan ng telepono. Sapat na ang nagawa mo. Pinutol niya ang tawag. Ang ikalawang tawag. Kuya Tony, sa bangko, ikaw ba iyan? Opo, Ma'am Lara. Lahat ng subsidiary cards na nakapangalan kay Rico, i-block mo. Lahat. Opo. Hindi na nagtanong ang nasa kabilang linya. Opo, aayusin ko agad. Pinatay ni Lara ang telepono. Ang ikatlong tawag. Ito ba ang administration ng Taguig Lake area? Opo, nakikinig ako. Ako ang may-ari ng villa number address. Hinihiling ko na putulin ang kuryente at tubig ngayon, dahilan, internal system maintenance. Magpapadala ako ng written confirmation mamaya. Bahagyang nag-alinlangan ang nasa kabilang linya. Opo, ngunit ang pamilya, ang bahay ay nakapangalan sa akin. Mabilis at malinaw na sinabi ni Lara. Agad na naintindihan ng nasa kabilang linya. Opo, makikipagtulungan kami. Pinatay ni Lara ang telepono. Inilapag niya ang telepono, walang emosyon, walang kasiyahan, walang kagalakan, isa lamang kinakailangang hakbang. Tahimik muli ang silid. Lumingon si Lara at tumingin sa tabi niya. Isang wedding photo ang nakalagay doon. Siguro ay may kumuha nito mula sa kanyang personal, na gamit sa ospital, at dinala doon. Sa larawan, nakasuot siya ng puting wedding gown, nakangiti ng napakaligaya. Nakatayo si Rico sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya na parang siya lang ang nag-iisa sa mundo. Matagal na tiningnan ni Lara. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang photo frame. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki sa larawan. Minsan mong sinabi na kailangan mo lang ako, si Lara. Napakahina ng kanyang boses. Ngunit ikaw ang unang gustong kunin ang lahat mula sa akin. Binuksan niya ang screen ng telepono. Binuksan ang gallery. Nakasave ang wedding photo doon. Huminto ang kanyang daliri sa delete button. 1 segundo. 2 segundo. Hindi na nag-alinlangan. Pinindot niya. Lumabas sa screen. Sigurado ka bang gusto mong burahin? Tiningnan ni Lara ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay pinindot ang oo, nawala ang larawan. Inilapag niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang pinakamasakit, mahina niyang sinabi, halos bumulong, ay ang malaman na nagtiwala ka sa maling tao. Sa ibang lugar, ang villa sa Laguna Lake. Pumasok si Aling Nena sa bahay, pinawisan ng husto. Nasaan na si Ate May? Bakit hindi pa binubuksan ang aircon? Pinindot niya ang switch, click-click. Walang nangyari. Ha? Pinindot niya ulit, click-click-click-click. Wala pa rin. Pumasok si Rico pagkatapos. Siguro nagka-brown out. Kinuha niya ang telepono upang tumawag. Lumabas ang notification. Hindi makagawa ng transaksyon. Nagkunot ang noo niya. Aba, nagmadaling pumasok si Aling Nena sa kusina. Binuksan ang gripo. Wala. Hindi kahit isang patak. Rico, Rico! Tumakbo siya. Bakit walang tubig? Nagkatinginan ng mag-ina. Isang pakiramdam ng kaba ang kumalat. Tinawagan ni Rico ang administration. Hello? Nawalan kami ng kuryente at tubig. Ang nasa kabilang linya ay maikling sumagot. Opo, ayon sa kahilingan ng may-ari, ang sistema ay under maintenance. Napatigil si Rico. Sinong may-ari? Ang telepono sa kamay ni Rico ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mama. Si Aling Nena ay nakatingin din sa kanya. Sa mga mata nito ay unang lumitaw ang takot. Kasabay nito, bumukas ang pangunahing pinto. Bumaba si Ate May, may backpack sa balikat. Saan ka pupunta? Sigaw ni Aling Nena. Hindi yumuko si Ate May tulad ng dati. Magre-resign na po ako. Ano? Dahil pinag-resign ka ni Ma'am Lara? Magre-resign ka na? Ako ang may-ari ng bahay na ito? Tiningnan ni Ate May si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay wala ng takot. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Ma'am Lara. Matapos sabihin iyon, tinalikuran niya at lumabas ng pinto. Hindi na lumingon. Ang pinto ay sumara ng may tuyong tunog ng kalansing. Ngunit parang isang huling lock. Sa labas, nagsisimula ng dumilim. Sa loob ng malaking villa, walang kuryente,
Walang tubig, walang tao, dalawang mag-ina na lamang ang nakatayo sa gitna ng sala, basa ang pawis, nakakasakalang hangin. Lara, mahigpit na hinawakan ni Rico ang telepono. Isang napakalinaw na pakiramdam na ang lahat ay nagsisimula ng bumagsak. Sa silid ng ospital, idinilat ni Lara ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Nagsisimula ng umilaw ang syudad. Mahina siyang nagsalita. Ang boses ay parang hangin sa gabi. Ngayong gabi, isang sandaling katahimikan. Maiintindihan nila kung ano ang pakiramdam na iwanan. Ang matataas na salamin na gusali sa Ortigas Center ay nagniningning sa sikat ng araw sa umaga. Ang mga tao ay nagmamadaling papasok sa trabaho. Ang mga elevator ay pababa pataas. Walang nakakapansin sa itim na sasakyan na huminto sa harap ng lobby. At walang nakakapansin sa babaeng bumaba mula sa pinto ng sasakyan. Nakasuot si Lara ng simpleng itim na vest, nakatali ang buhok sa likod. Hindi na ang mga lumang damit na nakasanayan ng mga empleyado na nakikita tuwing tanghali kapag nagdadala siya ng pagkain sa kanyang asawa. Hindi na ang payuko at tahimik na pagdaan sa reception desk. Ngayon ay lumakad siya ng tuwid. Dalawang lalaki ang sumunod sa kanya. Isa ay abogado, isa ay accountant. Walang silang sinabi. Tahimik lang silang sumusunod. Sapat upang lumikha ng isang invisible na presyon. Nagulat ang receptionist na nakangiti na nakikipag-usap sa kasamahan. Ma'am Lara? Huminto si Lara ng isang segundo. Tiningnan siya. Walang bakas ng pagiging friendly sa kanyang mga mata. Nasaan ang executive elevator? Nagkandautal ang receptionist. Ma'am, wala po kayong card. Hindi sumagot si Lara. Lumapit ang abogado sa likod. Naglagay ng card sa mesa. Ngayon, may appointment kami sa board of directors. Nagkandautal ang receptionist. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Lara, hindi lumingon. Ang conference room sa ika. 20 palapag ay tense. Kumpleto na ang mga shareholders. May ilan na nag-uusap ng mahina, may ilan na tumitingin sa telepono, ngunit lahat ay may hindi komportable na ekspresyon. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Rico. Gusot ang kanyang polo, bukas ang 2 pindutan sa leeg. Ang kanyang mga mata ay may malalim na eye bags, halatang hindi nakatulog. Kalma lang kayo, mga kapatid. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang boses na matatag. Teknikal na issue lang mula sa bangko. Ang cash flow ay maaayos ngayong araw. Isang matandang lalaki ang humampas sa mesa. Iyan na ang sinasabi mo mula pa kaninang umaga. 5 bangko ang sabay-sabay na nag-freeze ng account. Teknikal na issue iyan? Suminggit ang isa pa. Nasaan ang lahat ng investment money? Paano tayo magbabayad ng mga maturity ngayong araw? Mahigpit na hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Kapag mayroon tayong investment fund sa likod natin, magpapatuloy sila sa pagbibigay ng pondo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Walang kumatok. Hindi malakas ang tunog ng pagbukas ng pinto, ngunit sapat upang lumingon ang lahat. Pumasok si Lara, natahimik ang buong silid sa loob ng 1 segundo. Lara? May nakakilala sa kanya. Hindi ba iyan ang asawa ni Rico? May ilang kuryusong tingin, may ilang hindi komportable. Nagulat si Rico. Lara, ano ang ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Lara. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Hinila ang walang laman na upuan sa dulo ng mesa at umupo. Natural ang kanyang galaw, na parang palagi siyang kabilang sa lugar na ito. Ang abogado at accountant ay nakatayo sa likod niya. Walang nag-imbita, ngunit walang nangahas na pigilan. Lumapit si Rico ng isang hakbang. Lara, ito ay internal meeting. Lumabas ka. Tinaasan ni Lara ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay kalmado na nagpatigil kay Rico. Internal meeting? Ulit niya, mahina. Sigurado ka ba? Nagkunot ang noo ni Rico. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Lara. Bahagyang tumango siya sa accountant. Isang makapal na folder ang inilapag sa mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa mesa ay umalingaw-ngaw ng malinaw sa tahimik na espasyo. Tiningnan ni Lara ang paligid ng silid. Sigurado akong nagtataka kayo kung sino ang investment fund na binanggit ni Rico? Walang nagsalita, ngunit nagbago na ang kanilang tingin. Nagpatuloy si Lara, ang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw ang bawat salita. Sa loob ng 3 taon, ang kumpanya na ito ay hindi makatayo sa sarili nito. Ang mga pagkalugi ay nabayaran, ang mga kontrata ay pinirmahan, ang cash flow ay pinanatili, lahat ay nagmula sa isang intermediate investment fund.
Tumango ang isang matandang shareholder. Totoo, ngunit hindi namin kailanman nakilala ang may-ari ng fund. Bahagyang ngumiti si Lara. Dahil ayaw lumitaw ng taong iyon. Rico, nagsisimula ng hindi komportable si Rico. Lara, tama na ang sinasabi mo. Hindi ito lugar para sa iyo. Ang taong iyon ay ako. Ang pangungusap ay naputol. Hindi malakas, ngunit sapat upang magpatigas sa buong silid. Napatigil si Rico. Ano ang sinasabi mo? Ang investment fund sa likod ng kumpanya na ito ay akin. Ilang tao ang tumayo. Hindi. Nagbibiro ka ba? Binuksan ng accountant ang folder at itinulak sa mga shareholders. Ito ang lahat ng investment contracts, signatures, cash flows, at legal entities na kumakatawan. Ipinaabot ang mga papeles. Nagbago ang kapaligiran. Umurong si Rico ng isang hakbang. Lara, ano ang ginagawa mo? Hindi na siya tiningnan ni Lara. Tiningnan niya ang malaking screen sa harap, ngunit hindi iyan ang pangunahing problema. Isinaksak ng accountant ang USB sa computer. Nagbukas ang screen. Lumabas ang cash flow chart. Tumayo si Lara. Hawak niya ang laser pen at itinuro ang mga numero. Sa loob ng 3 taon, ang kabuuang halaga ng investment ay higit sa 150 million. Lumipat siya sa ibang pahina. Doon, higit sa 120 million ang na-withdraw sa pamamagitan ng internal contracts. Nagsimulang magbulungan ang buong silid. Lara! Sigaw ni Rico. Nagkakalat ka ng kasinungalingan? Lumingon si Lara at tiningnan siya. Ang mga mata ay malamig. Kasalanan? Itinaas niya ang kanyang baba. Kung gayon, tingnan mo ito. Nagpakita ng isang serye ng mga larawan. Resibo, bayarin, larawan, 3 branded na bag. Bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Ipinadala sa isang kondo na nakapangalan sa isang babaeng nagngangalang Myra. Lumipat ang screen sa mga regular na money transfers bawat buwan sa isang bank account sa UK na nakapangalan kay Rika. Namutla si Rico. Dahan-dahang lumapit si Lara sa kanya. At ito, isang folder ng mga papeles ang itinapon sa harap ni Rico. Arap ni Rico. Listahan ng mga dummy companies na nakapangalan sa iyong mga kamag-anak. Lara, tumayo ang isang shareholder. Magpaliwanag ka, Rico. Umiling si Rico. Nanginginig ang boses. Hindi ganyan. Tiningnan siya ni Lara. Walang galit, walang sakit, tanging malamig na paghamak. Lumapit si Rico. Halos lumuhod. Lara, nagkamali ako. Pinilit ako. Wala na akong magawa. Tiningnan ni Lara siya. Nagkamali ka? Mahina siyang tumawa. Hindi. Umiling siya. Hindi ka nagkamali. Itinaas ni Rico ang kanyang tingin. Kumislap ang kanyang mga mata. Lara! Yumuko si Lara, tiningnan siya ng direkta. Nagpakita ka lang. Ang mga salita ay parang isang patalim na ganap na pumutol. Lumuhod si Rico. Sumabog ang buong silid sa tunog ng pagmumura, paghampas sa mesa, pagtawag sa telepono. Malakas na sinabi ng isang tao. Tumawag agad ng pulis. Sabi ng isa pa, I freeze ang mga account. Nakatayo si Lara sa gitna ng lahat, hindi nakikialam, hindi pinipigilan. Tiningnan lang niya. 3 taon. 3 taon siyang tahimik na nasa likod, tumutulong sa kanya na itayo ang lahat. At ngayon, siya mismo ang nagwasak nito. Tumalikod si Lara at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago umalis, huminto siya. Hindi lumingon, nagsabi lang ng isang pangungusap. Isang tao na. Sumunod ang nanay mo. Lumakad siya. 3 oras pa, oras na para sa nanay niya. Ang Metropole Hotel Manila, hapon, napakagara. Hanggang sa bawat maliit na detalye ay maingat na inayos. Ang mainit na dilaw na ilaw ay sumasalamin sa mga classical wooden furniture. Ang tunog ng piano ay malumanay na umalingaw-ngaw sa sulok ng silid. Lumilikha ng isang kapaligiran na malambing at maluho. Sa VIP tea room sa 2nd palapag, isang grupo ng mga mayayamang babae na nakasuot ng eleganteng damit ang nagtitipon sa paligid ng isang malaking bilog na mesa. Sa mesa ay may mga trays ng French pastries, mga puting porselana na tasa ng tsaa na umuusok, ang amoy ng rosas ay kumakalat. Sa gitna, nakaupo si Aling Nena ng tuwid. Hawak ang tasa ng tsaa. May kalahating ngiti na puno ng pagmamataas. Ay, mga sis. Nag-aalala lang kayo sa mga maliliit na bagay sa bahay. Ang manugang ko. Kahapon, dinisiplina ko. Ngayon, kasing bait na ng aso.
Tumawa ang isang babae sa tabi niya. Si Mareng Nena, talagang mataas ang kamay. Kailangan talagang may kapangyarihan para matakot sila. Sumimsim si Aling Nena ng tsaa, lalong lumaki ang kanyang ngiti. Tingnan ninyo ito mga sis. Inabot niya ang kamay at hinaplos ang kuwintas sa kanyang leeg. Isang malaki at maitim na esmeralda ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang manugang ko, kaninang umaga, dinala pa sa akin para mag-sorry. Regalo niya ito sa akin. Nagtipon ng mga babae. Napakaganda. Sigurado akong bilyon-bilyon ang halaga niyan, hindi bababa. Ganyan nga ang manugang ng mayaman. Malakas na tumawa si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpapakitang gilas. Sa amin, hindi kami nagkukulang sa ganyan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng tea room. Walang nakapansin kaagad, hanggang sa marinig ang tunog ng takong ng sapatos sa wooden floor. Bawat tunog ay regular, desidido. Lahat ng tingin ay lumingon. Nakatayo si Lara sa pinto. Naka-fitting na itim na vest. Nakabuhol ang buhok sa likod. Kalmado ang tingin. Hindi na kailangan ng salita. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Ang kanyang paglitaw ay nagpatigil sa kapaligiran sa silid. Nagulat si Aling Nena. Nahulog ang piraso ng cake sa kanyang kamay sa plato. Lumikha ng isang tuyong tunog ng kalansing. Ikaw, bakit ka narito? Hindi sumagot si Lara. Pumasok siya. Dahan-dahan ang bawat hakbang. Sa likod niya ay isang lalaking nakasuot ng gray na vest, isang accountant. Dahan-dahang sumara ang pinto, walang umalis, at walang nangahas na magsalita. Huminto si Lara sa harap ng mesa. Inikot niya ang kanyang tingin sa bawat mukha. Pagkatapos ay huminto kay Aling Nena. Bahagya siyang ngumiti. Ang lugar na ito ay nababagay sa mama. Isang mahinang pangungusap, ngunit nagpalamig kay Aling Nena. Mga sista, ngayon, marami tayong narito ano? Sinubukan ng isang babae na ngumiti. Ma'am Lara, kami lang ay... Itinaas ni Lara ang kanyang kamay. Huwag nang magpaliwanag. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Tumayo sa tabi ni Aling Nena. Ang kanyang tingin ay bumaba, huminto sa kwintas. Napakaganda naman ng kwintas na ito. Sumigaw si Aling Nena, sinubukan niyang takpan ang kanyang leeg. Akin iyan! Bahagyang tumawa si Lara. Sa iyo, ma? Lumingon siya sa accountant. Kuya. Agad na binuksan ng lalaki ang kanyang briefcase at kumuha ng isang folder ng mga papeles. Hindi tiningnan ni Lara ang papeles. Direkta siyang tumingin kay Aling Nena. Ito ay isang esmeralda na kuwintas na binili sa auction sa Hong Kong. Nagkakahalaga ng higit sang 10 milyon. Nagbulungan ang buong silid. Nagpatuloy si Lara. Ang may-ari ay ako. Napatigil ang lahat. Umiling si Aling Nena. Tumaas ang boses. Nagsisinungaling ka. Bahagyang niliko ni Lara ang kanyang ulo. Malumanay pa rin ang boses. Kung gayon, magpaliwanag ka ma. Saan ka kumuha ng pera para bilhin iyan? Nagkandautal si Aling Nena. Nagsimulang umalis ang isang babae sa tabi niya. Ayaw nang hawakan ng kuwintas. Mabilis na itinaas ni Lara ang kanyang kamay. Malakas niyang hinila ang kuwintas mula sa leeg ni Aling Nena. Napasigaw si Aling Nena. Halos mahulog sa upuan. Napatigil ang buong silid. Hawak ni Lara ang kuwintas. Tiningnan ito ng isang segundo. Pagkatapos ay ibinigay sa taong nasa likod niya para itago. Lumingon siya. Ngunit hindi iyan ang pangunahing problema. Tiningnan ni Lara ang paligid ng mesa. Huminto ang kanyang tingin sa isang babae na nakasuot ng pulang damit. Ate Josie? Nagulat ang babae. Opo, ang bag na binili mo kay mama noong nakaraang buwan. 500,000, di ba? Opo. Tumango si Ate Josie. Bahagyang naguluhan. Opo. Ngumiti si Lara. Na-check mo na ba? Nagkunot ang noo ni Ate Josie. Anong check? Tiningnan ni Lara siya ng direkta. Peke iyan. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, ay parang isang bomba ang sumabog. Ano? Tumayo si Ate Josie. Binuksan ang kanyang bag. Tiningnan ito ng paulit-ulit. Punyeta Nena! Dinaya mo ako! Nagpanik si Aling Nena. Hindi! Binili ko lang iyan! Hindi huminto si Lara. Kumuha siya ng isa pang folder ng mga papeles. At kayo? Ate Lani, Ate Mae? Nagkatinginan ng dalawang babae. Nag-invest kayo sa kumpanya ni Rico. 5 bawat isa, di ba? Tumango sila. Inilapag ni Lara ang papeles sa mesa. Ang kumpanya na iyon ay na-freeze kaninang umaga. Nanginginig ang boses ng isa. Ang ibig mong sabihin, ma'am?
Malakas na sinabi ni Lara, ang pera ninyo ay wala na. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi! Tumayo si Aling Nena. Nanginginig ang mga kamay. Ikaw, nag-imbento ka. Lumingon si Lara at tiningnan siya. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Imbento? Bahagya niyang itinaas ang kanyang baba. Kung gayon, magpaliwanag ka ma. Bakit inakusahan ng pandaraya ang kumpanya ng anak mo ng 120 milyon? Sumabog ang buong silid sa tunog ng paglipat ng upuan. Pagsigaw, pagmumura. Manloloko, ibalik ang pera ko. Isang kamay ang umangat. Pak! Ang sampal ay tumama sa mukha ni Aling Nena. Nagulat siya at umatras. Bago pa siya makatayo, hinawakan ang kanyang buhok. Ibalik ang pera ko, manloloko. Sumigaw si Aling Nena, pumiglas. Bitawan ninyo ako! Ano ang ginagawa ninyo? Ngunit walang bumitaw. Ang kanyang silk dress ay nahila, gusot ang buhok, burado ang make-up. Ang imahe ng ginang ay nawala, nanatili na lang ang isang babae na nagpapanik, napunit ang kanyang maskara. Nakatayo si Lara doon, hindi pumipigil, hindi nagsasalita. Tiningnan lang niya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang kamay. Huminto ang lahat, kahit hindi malakas ang kanyang boses. Binitawan nila si Aling Nena. Bumagsak siya sa upuan, humihingal, namumula ang mukha, gusot ang buhok. Tumingin siya kay Lara. Ang kanyang mga mata ay wala ng pagmamataas, tanging takot. Ma'am, maawa ka. Nanginginig ang boses niya. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Yumuko si Lara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng direkta sa kanya. Humihingi ka ba ng tawad? Tanong niya, nang mahina. Nang itali mo ako, humingi ka ba ng tawad? Isang pangungusap na hindi malakas, ngunit nagpatigas kay Aling Nena. Hindi makasabi ng isang salita. Tumayo si Lara. Hindi na nagsalita. Hindi na kailangan. Tumalikod siya at lumakad patungo sa pinto. Walang pumigil, walang nangahas. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Huminto si Lara ng isang segundo. Hindi lumingon. Nagsabi lang ng isang pangungusap. Hindi pa tapos. Lumakad siya. 3 oras pa. Oras na para sa hipag mo. Sumara ang pinto. Sa loob, muling sumiklab ang iyak, pagmumura at kaguluhan. Sa labas, sa mahabang tahimik na pasilyo, ang tunog ng takong ni Lara ay umalingaw-ngaw ng regular, hindi mabilis, hindi mabagal, na parang isang taong naglalakad patungo sa susunod na hakbang na matagal nang pinlano. Ang B2 basement ng Kim Than Group ay malaki at malalim na parang isang espasyo na ganap na hiwalay sa mundo sa itaas. Ang malamig na puting LED na ilaw ay tumuturo sa makinis na konkretong sahig, sumasalamin sa bawat matalim na guhit ng liwanag. Napakatahimik ng hangin na ang kahit na pinakamaliit na ingay ay umalingaw-ngaw. Dahan-dahang gumulong ang itim na sasakyan pababa sa rampa. Sa loob, nakaupo si Lara sa likod na upuan, nakasandal sa leather seat, hawak ang baso ng tubig. Walang siyang sinabi, kalmado ang kanyang mukha na halos walang ekspresyon. Ang driver, si Manong Ben, ay nakatingin pa rin sa rearview mirror. May kakaibang nangyayari, ma'am. Hindi nagulat si Lara. Alam ko, kakapasok lang ng sasakyan sa VIP parking area nang biglang 2 tao ang sumugod mula sa likod ng konkretong poste. Kriiing! Malakas na inapakan ni Manong Ben ang preno. Ang gulong ay umingay, nakakabingi. Huminto ilang pulgada mula sa 2 tao. Bahagyang sumandal si Lara. Tumingin sa makapal na salamin. Hindi na kailangan hulaan. Si Rico at Aling Nena. Ngunit ang kanilang itsura ay hindi na tulad ng mga tao, ilang araw na ang nakalipas. Gusot ang kanilang mga damit, may dumi. Magulo ang kanilang buhok, pulang-pula ang kanilang mga mata. Nakatayo si Rico sa harap, may hawak na kutsilyo sa pagbabalat ng prutas. Ang talim ay sumasalamin sa ilaw. Kumikinang ng malamig. Nakatayo si Aling Nena sa likod, humihingal, nakakapit sa balikat ng kanyang anak na parang kakatapos lang niyang makatakas mula sa isang bangungot. Malakas na hinampas ni Rico ang hawakan ng kutsilyo sa hood ng sasakyan. Ang tunog ng metal na tumama sa sasakyan ay umalingaw-ngaw sa basement. Bumaba ka! Lara! Bumaba ka! Magsalita tayo! Mahigpit na hinawakan ni Manong Ben ang manibela. Ma'am,
Hayaan mo ako. Itinaas ni Lara ang kanyang kamay. Huwag. Hinawakan niya ang control panel. Isang mahinang tunog. Ang external speaker system ay bumukas. Ang kanyang boses ay lumabas ng malinaw at malamig. Nakikinig ako. Nagulat si Rico ng isang segundo. Pagkatapos ay sumigaw. Akala mo ba nanalo ka? Itinaas niya ang isang saksak ng mga papeles sa harap ng salamin ng sasakyan. Tingnan mo ng maigi ito. Tiningnan ni Lara. Hindi nagmamadali. Hindi nagre-react. Sumigaw si Rico. Ito ay prenuptial agreement. Ikaw mismo ang pumirma. Kapag nag-divorce, hati ang ari-arian. Sumingit si Aling Nena. Ang boses ay nananaghoy. Tama. Hindi kami pwedeng walang pera. Kailangan mong hatiin. Bahagyang niliko ni Lara ang kanyang ulo. Hati? Ulit niya, ang boses ay parang nagtatanong ng isang napaka-ordinaryong bagay. Malakas na hinampas ni Rico ang kanyang kamay sa salamin. Huwag kang magpanggap na tanga. Wala na akong mawawala. Ang kanyang mga mata ay wala ng katinuan. Tanging kabaliwan. Tiningnan siya ni Lara ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Sigurado ka bang totoo yung kontrata? Nagulat si Rico. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang sumandal si Lara. Ang boses ay pare-pareho. 3 taon na ang nakalipas. Nang ibigay mo sa akin para pirmahan, nakita ko na ang kakaibang kondisyon. Lara, mahigpit na hinawakan ni Rico ang saksak ng mga papeles. Kung gayon, bakit ka pa pumirma? Bahagyang tumawa si Lara. Ang ink na ibinigay mo ay hindi ordinaryong ink. Isang sandaling katahimikan. Nagkunot ang noo ni Rico. Nagpatuloy si Lara. Iyon ay fading ink. Bahagyang sumulyap si Manong Ben sa rearview mirror. Rico, anong sinasabi mo? Dahan-dahang sinabi ni Lara. Ang pirma ko ay tumagal lamang ng 48 oras. Pagkatapos niyon, tuluyang nawala. Nagulat si Rico. Mabilis niyang binuksan ang saksak ng mga papeles. Sa huling pahina, sa lugar ng pirma, walang laman, walang bakas ng ink, walang trace. Hindi ito posible. Umurong siya ng isang hakbang. Nanginginig ang kanyang kamay. Nahulog ang saksak ng mga papeles sa lupa. Nagpanik si Aling Nena. Anak, anong nangyari? Hindi sumagot si Rico. Nakatingin siya sa papeles. Pagkatapos, ay itinaas ang kanyang tingin. Nagbago ang kanyang mga mata sa ibang estado. Hindi na takot. Hindi na nagpapanik. Tanging kabaliwan. Dinaya mo ako. Dinagdag niya ang bawat salita. Nangahas kang dayain ako. Hindi sumagot si Lara. Tiningnan lang siya. Tumawa si Rico ng baluktot. Nananaghoy. Sige. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo. Kung hindi mo ako papayagan mabuhay, ang kanyang boses ay bumaba, huminga sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hihilahin kita para mamatay kasama ko. Sumigaw si Aling Nena. Anak! Patayin mo siya! Anak! Patayin mo siya! Ngunit huli na. Sumugod si Rico. Tumalon siya sa hood. Inangat ang kutsilyo. Keng! Isang hiwa ang tumama sa windshield. Kumalat ang spark. Tumalbog pabalik ang talim. Walang bakas ng gasgas. Keng! 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 Paulit-ulit siyang humiwa. Ang matutulis na tunog ng pagbangga ay umalingaw-ngaw sa buong basement. Sa loob ng sasakyan, hindi gumalaw si Lara. Tiningnan lang niya. Ang kanyang mga mata ay kalmado na nakakatakot. Ang talim ay nagsimulang baluktot. Isang huling hiwa. Keng! Naputol ang talim. Ang piraso ng metal ay tumalbog pabalik. Sumagi sa pisngi ni Rico. Nag-iwan ng hiwa. Dumugo ang pisngi ni Rico. Napatigil siya. Humihingal, nakababa ang kanyang mga kamay. Sumigaw si Aling Nena sa ilalim. Patayin mo siya, anak! Patayin mo siya! Ngunit hindi gumalaw si Rico. Tiningnan niya ang salamin ng sasakyan. Tiningnan ang kanyang sarili. Isang talunan, isang taong itinulak sa dulo. At sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng sirena. Paulit-ulit, ang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa basement. 3 pulis na sasakyan ang sumugod pababa sa rampa, huminto at bumuo ng bilog. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Mabilis na kumalat ang mga pulis. Ibaba ang armas. Itaas ang mga kamay. Hindi nag-react si Rico. 2 segundo. 3 segundo. Pagkatapos ay lumuhod siya. Dumulas mula sa hood at nahulog sa lupa. Nakahiga sa tabi niya ang naputol na kutsilyo.
Dalawang pulis ang lumapit at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Kumalansing ang posas ng malamig. Si Aling Nena ay pinigilan din, umiiyak at sumisigaw. Hindi! Kami ang biktima! Siyang sumira sa amin! Walang nakinig. Ibaba ni Lara ang bintana ng sasakyan ng kaunti, sapat para lumabas ang kanyang boses. Sir, hinihiling ko na magkaroon ng police report. Isang opisyal ang lumingon. Ikaw ang biktima? Tumango si Lara. May dala silang armas, hinarangan ng sasakyan, nanakot para sa pera. Nakarecord ang lahat ng kamera. Tumango ang opisyal. Binalik si Rico. Lumingon siya. Pulang-pula ang mga mata. Lara. Basag ang kanyang boses. Nagkamali ako. Pakiusap. Tiningnan siya ni Lara. Walang galit, walang awa, tanging lamig. Nagkamali ka. Ulit niya. Pagkatapos ay bahagyang umiling. Hindi. Nagulat si Rico. Tiningnan siya ni Lara ng direkta. Hindi ka nawalan ngayon. Isang sandaling katahimikan. Nawalan ka na matagal na. Sumara ang pinto ng sasakyan. Umangat ang bintana. Ganap na pinutol ang tunog sa labas. Gumulong ang sasakyan. Iniwan ang kumikinang na ilaw. Ang sirena. At isang taong nawalan ng lahat. At si Lara ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa harap. Kalmado na parang matagal nang bahagi ng plano ang lahat. Ang umaga sa Maynila ay nagsimula tulad ng dati. Ngunit hindi ang social media. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, isang video ang mabilis na kumalat. Ang mga sensational na headline ay lumitaw ng siksik sa mga online news sites, group chats, at forums. Mayamang manugang, nag-imbento ng pananakit para makuha ang ari-arian. Maluho na dalaga, pinakulong ang asawa, mahirap na pamilya, inapi ng kapangyarihan. Ang video ay maingat na inedit. Walang eksena kung saan si Lara ay nakatali sa puno ng mangga. Walang eksena ng pambubugbog. Tanging larawan ni Aling Nena na umiiyak, si Rico na sumisigaw, na pinagsasama-sama ng mga eksena ni Lara na kalmado sa conference room, sa hotel, sa sasakyan. Binago ang tunog, binaluktot ang konteksto. Ang lahat ay inayos upang lumikha ng ibang kwento. Si Lara ay naging kontrabida sa loob ng isang umaga. Libu-libong komento ang dumating. Mayaman pero masama. Babaeng tulad nito, nakakatakot talaga. Kawawang asawa. Ang fanpage ng Kim Than Group ay inatake. Ang telepono ng communication department ay walang tigil na tumutunog. Sa opisina sa Ika, ikintang palapag, nakaupo si Lara sa harap ng malaking salaming bintana. Ang syudad ay bumaba sa kanyang mga paa. Hawak niya ang tasa ng tsaa, humihigop ng kaunti. Walang anumang reaksyon. Nakatayo si Manong Ben sa likod, hawak ang tablet, naninigas ang boses. Ma'am, malakas silang nagpapalaganap sa media. Kung hindi natin aayusin agad, ang publiko ay ganap na kakampi sa kanila. Hindi lumingon si Lara. Ilang articles na? Higit sa 30 articles. Daan-daang share. May mga KOL pa nga na sumasali. Bahagyang tumango si Lara. Walang sinabi. Hindi na nakapagpigil si Manong Ben. Hayaan mo akong utusan ang mga tao na burahin ang lahat, i-block ang source, hanapin kung sino ang nasa likod niyan. Inilapag ni Lara ang tasa ng tsaa. Napakahina ng tunog ng porselana na tumama sa mesa. Hindi na kailangan. Nagulat si Manong Ben. Ngunit, lumingon si Lara. Kalmado ang kanyang mga mata. Manong, alam mo ba kung ano ang baha? Nagulat si Manong Ben. Opo ma'am, alam mo ba kung ano ang baha? Tahimik si Manong Ben. Dahan-dahang nagsalita si Lara. Kung mas pinipigilan ng baha, mas tumataas ito. Tumayo siya at lumapit sa salaming bintana. Ngunit kung bubuksan sa tamang direksyon, isang sandaling katahimikan. Aayusin nito ang lahat. Tiningnan siya ni Manong Ben, naintindihan ngunit nag-aalala pa rin. Kung gayon, maghihintay tayo? Tumango si Lara. Maghihintay. Tiningnan niya ang mga sasakyan sa ibaba. Ngunit, ang kanyang boses ay napakahina. Kung mas maraming nagmumura, isang sandaling katahimikan. Kapag lumingon sila, mas masasaktan sila. Sa buong umaga, walang ginawa si Lara. Hindi siya nagsalita, hindi siya nag-react, hindi siya nag-post. Nakaupo lang siya doon, binabasa ang bawat komento, pinapanood ang bawat video na parang nanonood ng isang dula. Isang dula na alam niya ang wakas. Nasa huli na ba? Umabot sa rurok ang balita. Ang mga hashtag na may kaugnayan sa kanya ay umabot sa top search. Mas lumala ang mga paninira.
Ilang shareholders ang nagsimulang tumawag. Ilang partners ang nagpakita ng pag-aatubili. Lumapit si Manong Ben. Ma'am, oras na ba? Inilapag ni Lara ang telepono. Oo, isang salita lang. Umupo siya ng tuwid, binuksan ang laptop, dahan-dahang nag-type ang kanyang mga daliri. Isang post ang nagawa, walang headline, walang mahabang paliwanag, 3 attachments lang. Tiningnan niya muli. Pagkatapos ay pinindot ang post. Unang 10 segundo, wala. 30 segundo, nagsimula ng may views. 1 minuto, lumitaw ang mga komento. 5 minuto, mabilis na tumaas ang shares. 10 minuto, sumabog ang social media. Unang file, ang orihinal na video. Walang cut, walang edit, walang musika. Tanging ang malinaw na katotohanan. Si Lara na nakatali sa puno ng mangga. Ang matinding sikat ng araw. Si Aling Nena na kumakain ng pakwan at nagmumura. Si Rico na pumipilit sa kanyang pumirma. Bawat salita, bawat tunog ay malinaw, hindi matatawaran. Ikalawang file, audio recording. Boses ni Rico. Gutumin mo ng ilang araw para pumirma. Boses ni Aling Nena. Ulila siya. Walang nakakaalam kung mamatay siya. Ikatlong file, camera sa kusina. Si Aling Nena na nagtatapon ng mainit na sabaw sa katulong. Binubugbog at sinisigawan ng walang pag-aalinlangan. 15 minuto pagkatapos, nagsimulang magbago ang mga komento. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na ganoon sila kasama. 20 minuto. Paumanhin, Ma'am Lara. Nadaya kami. Talagang hayop sila. 30 minuto. Binura ang mga lumang articles. Lumitaw ang mga bagong articles. Lumabas ang totoong video. Pamilya ng asawa. Binugbog ang manugang ng 3 araw. Nakakagulat na pagbaliktad sa social media, 1 oras, ganap na bumalik ang opinyon ng publiko. Ang mga dating nagmumura kay Lara, ngayon ay nagmumura kay Rico at Aling Nena. Hindi lamang pagmumura, kundi galit. Isang kolektibong galit. Nakatayo si Manong Ben at tinitingnan ang screen, walang sinabi. Tumayo si Lara. Lumapit siya sa salaming bintana. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagsisimulang bumaba. Ang syudad sa ibaba ay abala pa rin na parang walang nangyari. Ngunit alam niya na may isang bagay na ganap na nagbago. Inilapag niya ang kanyang kamay sa malamig na salamin, kasing lamig ng kanyang mga mata ngayon. Wala nang galit, wala nang sakit, tanging pagtatapos. Mahina siyang nagsalita, napakahina. Ngayon, isang sandaling katahimikan. Oras na para tapusin. Ang umaga sa Korte Suprema ng Maynila ay mabigat, tulad ng kulay abong langit sa itaas. Ang mahinang patak ng ulan ay sapat upang magpalamig sa hangin, mas lumalim, mas malamig. Nakaupo si Lara sa upuan sa ibaba, tuwid ang likod, magkahawak ang mga kamay. Naka-vest na puti, simple ngunit matalim. Walang masyadong makeup, walang pagmamalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay sapat upang ang sinumang kaharap ay hindi mangahas na tumingin ng matagal. Sa itaas, binasa ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Rico ay nagkasala ng pang-aabuso ng tiwala, pandaraya, at sinasadyang pananakit. Ang pagbabasa ay pare-pareho, walang emosyon, hinatulan ng 15 taon na pagkakakulong. Isang mahinang bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Nakatayo si Rico sa witness stand, nakaposas ang kanyang mga kamay sa harap. Maluwag ang kanyang damit ng bilanggo. Gusot ang kanyang mukha. Walang bakas ng dating kumpiyansang manager na nakatayo sa harap ng 12-dosenang empleyado. Yumuko siya. Hindi nangahas na tumingin kay Lara. Ang akusadong si Nena, punong salarin sa pananakit ng iba, pandaraya ng ari-arian, hinatulan ng 6 na taon na pagkakakulong. Halos lumuhod si Aling Nena. 2 pulis ang kailangan siyang hawakan. Ang kanyang mukha ay wala ng make-up, tanging mga pasa, pamamaga, at isang nagpapanik na tingin na parang nawawala. Hindi! Hindi ito posible, bulong niya, ngunit walang sumagot. Sa upuan sa likod, si Rika, ang kapatid ni Rico, ay nanigas. Nanginginig ang telepono sa kanyang kamay. Mga mensahe mula sa pamilya ng lalaki. Cancelled ang kasal. Huwag ka nang makipag-ugnayan. Namutla ang kanyang mukha. Wala nang pagmamataas. Wala nang pagtaas ng ulo. Tanging kawalan. Tumayo si Lara nang matapos ang pagdinig. Hindi niya sila tiningnan. Hindi na kailangan. Tapos na ang lahat. Sa labas, umuulan pa rin.
Lumabas siya, binuksan ang payong, dumiretso sa sasakyan, hindi lumingon. Nang hapong iyon, ang villa sa Laguna Lake. Ang malaking bakal na gate ay nakabukas na. Wala nang dating dignidad. Ang mga gasgas at lamat ay naroon pa rin matapos ang banggaan noong araw na iyon. Sa loob, isang grupo ng mga manggagawa na nakasuot ng safety gear ang naghihintay. Ang isang malaking excavator ay nakaparada, ang makina ay umuungol ng mahina. Bumaba si Lara sa sasakyan. Ang hangin mula sa lawa ay umiihip. Dala ang amoy ng basa na lupa at tubig. Huminto siya, tiningnan ang tatlong palapag na villa, salamin na pader, malaking balkonahe na minsang tinawag na tahanan. Ngunit para sa kanya, ito ay isang kulungan, isang magandang pinalamutian na kulungan. Sa gitna ng bakuran, naroon pa rin ang puno ng mangga. Ang mga lumang marka ng lubid ay nakaukit pa rin sa puno. Lumapit si Lara. Dahan-dahan ang bawat hakbang. Huminto siya sa eksaktong lugar kung saan siya nakatali 3 araw na ang nakalipas. Tinaasan niya ang kanyang ulo. Tiningnan ang sanga. Ang kanyang mga mata ay hindi nanginginig, hindi nasasaktan. Tanging isang malamig na katahimikan. Mahina siyang nagsalita si Manong Ben sa likod. Ma'am, kompleto na ang legal procedures. Maaari na tayong magsimula. Bahagyang tumango si Lara. Simulan. Isang pangungusap lang. Umungol ang excavator. Umugong. Ang bakal na braso ay humampas. Ang salaming pader sa unang palapag ay nabasag. Ang matinis na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong espasyo. Bumubulusok ang alikabok. Ilang manggagawa ang umatras sa takot. Boom! Isa pang hampas. Gumuho ang pader. Ang mga piraso ng konkreto ay nabasag, hila ang bahagi ng bubong. Ang villa ay nagsimulang mag-crack, bawat layer, bawat piraso na parang isang memorya na pinunit. Nakatayo si Lara, hindi gumagalaw, hindi tumatalikod. Tiningnan niya ang lahat. Ikalawang palapag, pagkatapos ay ikatlong palapag. Gumuho ang balkonahe. Naputol ang hagdan. Ang lahat na minsang maluho ay naging guho. Lumapit ang isang manggagawa. May puno pa po ba? Tiningnan ni Lara ang puno ng mangga. Ilang sandali siyang tahimik. Alisin. Tumango ang manggagawa. Lumiko ang excavator. Kinagat ng bakal na braso ang puno. Umangat ang lupa. Naputol ang ugat ng puno. Ang puno ng mangga, ang bagay na nagpabitin sa kanya sa loob ng 3 araw, ay nabunot mula sa lupa. Bumagsak ito ng malakas, tahimik, tiningnan ni Lara. Pagkatapos ay tumalikod. Wala nang titingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang bakanteng lupa na lamang ang natira. Mga basag na ladrilyo, buhangin, alikabok, at walang laman na espasyo. Lumapit si Lara at tumayo sa dating lugar. Malakas na umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Hindi malakas ngunit malinaw. Ang lugar na minsang nagpabitin sa akin. Isang sandaling katahimikan. Ngayon ay magiging lugar kung saan tutubo ang mga bulaklak. Mahina siyang tumango si Manong Ben sa likod. Handa na po. Pumasok ang isa pang grupo ng mga manggagawa. Dinala ang mga tray ng maliliit na halaman. Ang mga sunflowers ay nagniningning na dilaw, sariwa. Sinimulan nilang itanim, bawat hilera, sa ibabaw mismo ng nilinis na lupa. Tiningnan ni Lara, bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil sa pagtatapos. Tumalikod siya at umakyat sa sasakyan. Sumara ang pinto. Tahimik ang espasyo sa loob. Nagsimulang gumulong ang sasakyan. Umalis sa lugar na iyon. Umalis sa nakaraan. Ang telepono na nakalagay sa tabi niya ay umalingaw-ngaw. Sinulyapan ni Lara. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Walang pangalan, walang larawan. Isang linya lang. Congratulations, you're back in position. Ngunit hindi pa tapos ang laro. Tiningnan ni Lara ang screen, nagulat ng 1 segundo, 2 segundo, pagkatapos ay lumamig. Hindi siya sumagot. Pinatay lang niya ang screen, sumandal sa upuan. Sa labas, gumagalaw pa rin ang syudad ngunit parang walang nangyari. Mahina siyang nagsalita, napakahina. Sa pagkakataong ito, isang sandaling katahimikan. Hindi na ako matatalo. Ang kwento ay nagtatapos, hindi sa luha, kundi sa katahimikan. Isang villa na pinatag sa lupa, isang pamilya na nawasak, at isang babae na humakbang palabas mula sa kanyang sariling nakaraan. Sa buhay, ang pinakanakakatakot na bagay,
ay hindi ang masaktan, kundi ang magtiwala sa maling tao. Ngunit mula ring doon, natututo tayong bumangon at naiintindihan na ang pinakamalakas na tao ay hindi ang pinakamabilis maghiganti, kundi ang taong marunong kumontrol sa laro hanggang sa huling sandali. Kung umabot ka sa bahaging ito, mag-iwan ng komento kung sa palagay mo ba ay tama o mali ang ginawa ni Lara. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi palampasin ang mga susunod na kwento dahil minsan, ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa mga pelikula.